Sa camping adventure nga natin ngayon ay may pupuntahan tayong camping spot sa probinsya ng Batangas at kasama nga ang Bajaj Philippines. Mararating natin ito ng walang kahirap-hirap. natin na yan? Anong lugar na yan? Yung bundok Yung na yan? sikat na rock formation dito sa At first time nga naming mag-camping sa lugar na ito at hindi nga nating inaasahan na kaganto kaganda ang bubungad sa atin. At welcome back sa panibago na naman nating adventure. Ngayong episode ay balik tuktok camping adventure na naman nga tayo kasama si Bajaj RE Philippines at makakapag-beach camping nga tayo sa probinsya ng Batangas. Anong mga kaganapan nga na naman ang naghihintay sa atin dito? Kaya tara, samahan nyo kami sa panibago na naman nating adventure. Ilang araw nga bago ang ating biyahe ay dineliver sa atin ang gagamitin nating tuktok. Ang bilis mga baba, naibaba agad. Nandito na yung Bajaj. Tapos yun yung truck. Ang bilis ni Alfonso. Ang bilis siya, naibaba agad ha. Oh, sige. Firma lang ulit, no? Yung dokumento niya dyan. Sige. Bagong unit na. Kaya nga ibang unit naman. Sige po, thank you. Thank you, Alfonso. Sige. At hindi na nga tayo nagpatumpik-tumpik pa. Kinabukasan ay agad kami bumiyahe. Uy, yun na pala kayo mga mama. Yun, maligayang pagbabalik sa ating camping adventure na gagawin natin ngayong araw. Pagpasensyahan nyo muna yung paparin nyo. Yung level ng ating power wala sa 100%. Unahan ko na kayo. Di pa ganun kalakas ang paparin nyo. Kaya yung level ng power natin sa inyo hindi ganun ka-powerful. Alam ko naman naiintindihan nyo yan. So yun mga papa, bali nandito na tayo sa Santa Cruz, Laguna. Papunta ba lang tayo ngayon ng probinsya ng Batangas. Doon tayo magka-camping ng 3 days and 2 nights. Ang kasama pala natin ngayon mga papa ay si Mama Ray at si Ate Ray. Yan, nasa likod. Hi daw kayong dalawa. Ay, so yun, nagulat kayo, no? Naka-Bajaj ulit tayo mga papa. Sa pangalawang pagkakataon ay pinahiram ulit tayo ni Bajaj para masubukan itong Bajaj RE nila. Napakaganda mga papa. Nakakatawa. Ang cute na, mami. Walang may si Mama rin. Lopot yung isa. Kala ko, na-charge ko. So maya lang, bibigyan na natin mic si Mama rin. So yun, balik tayo mga papa. Bali, ang gamit natin ngayon ay Bajaj RE na pinagamit sa atin ulit ni Bajaj Philippines. So ganun ba rin, magpapasalamat pa rin tayo kay Ma'am Kat at kay Sir Glenn. Dahil hindi matutuloy itong camping natin kung hindi dahil sa kanila. Alam niyo ba bakit? Parang hindi ko pa feel magmotor. Parang medyo mapapagod ako pag nakamotor. Eh, nasa isip ko. Hindi tulad ng pag nakatok-tok tayo, makapag-drive tayo ng maayos, nakakaupo tayo ng maayos, hindi tayo masyadong pagod. At lalong-lalo na, hindi tayo mapapasma. Dahil bakit? Hindi tayo mahulanan, hindi tayo maarawan. Dahil nga nakatuktok tayo. So yun ba na mga papa, umalis pala kami ng bahay ay 7:15 a.m. Time check, 11:56 na. Tanghali na. Hindi ko kasi masyadong ganun niraratrat yung daan. Na-enjoy lang namin yung daan nila Mama Ray. Hindi kami nagmamadali para hindi na rin tayo mapwersa. Siguro naman alam niyo yung nangyari sa akin. Ang papa rin nyo makakalungkot sabihin tinamaan ng sakit. Mamaya ako nagkukwento kung ano yung tumama sa atin pag nasa campsite na tayo. So mabalik tayo kung saan kami dumaan. Dumaan pala kami ng Cainta, papuntang Antipolo, at dumaan kami ng Pililla. At tumagos kami ng Laguna. So yun nga, andito na tayo sa Santa Cruz, Laguna. Ang oras na lang papunta natin doon sa Batangas, 2 oras at kalahati o 89 kilometers. Mas pinili ko palang dumaan dito sa Laguna. Gawa nga ng pag nagbikutan tayo, Paranaque or Bayan-Bayan, may stress lang paparay niya. Gawa nga ng Bayan-Bayan yun. Traffic.
Eh dito, mas malayo siya ng 40 kilometers lang o halos isang oras. Dito na lang. Dire-diretso na yung daan. Papakita ko sa inyo. Wala pang traffic. Tsaka fresh air pa yung nadadatnan natin sa lugar na to. Namiss ko tong suotin, tong uniform natin na to. Top ng Bajaj, jersey ni Bajaj, at lalong-lalo na yung jersey ni Mama Ray na inahabol pa ni Ma'am Kat. Oh, Ma'am Kat, maraming salamat daw, sabi ni Mama Ray. Yan, maraming salamat, Ma'am Kat. Dumating tong Bajaj noong isang araw. Tapos sinabol ni Ma'am Kat kahapon. Kasi ang alam niya ngayon talaga alis namin, Sabado. Bait-bait ni Ma'am Kat, naihabol pa niya yung jersey ni Mama Ray. So ayun mga baba, balik na tayo sa ating biyahe. Tumakbo ang makina, sinong ng hangin sa bawat ikot, puso'y humihingi ng motor. Dahil kalayaan sa bawat kambing mundang nanahilay. Kasama ang tropa, tawa'y walang humpay. Kape sa umaga, sa ilong naglalakbay. Let's go! Mundo at ubak, sa ilalim ng bituin, puso'y lumilipad. Kalma sa hangin, laya sa daan. Kulong na pakpak, kami nilalaban. So yung pala mga baba, no? Itong Bajaj RE na to ay merong 199cc. So hindi ka na mabibitin mga papa sa pagpapatakbo nito dahil napakalakas pa rin ng makina nito kahit ganito siya kaliit. Kasi itong Bajaj RE, ang capacity lang nito sa pasahero ay hanggang 4 na pasahero lang. Pero not bad mga papa, kami nila Mama Ray, tignan mo. Dalawa na sila doon, isa na ako dito. Pwede pa nga magsakay dito parang hindi lang siya 4-seater Tatlo dito, tatlo sa likod, parang mga ganon, parang 6. Tsaka sa probinsya, mga papa, ginagamit talaga to sa pampasahero. Makikita nyo, yan, papakita ko sa inyo, yan, ganyan siya kapuno pag ginagamit. Yung pala mga papa, mas malaki pala yung una natin ginamit na si Bajaj Maxima Z kesa dito kay RE. Then itong horsepower pala na to mga papa ay meron siyang 11 horsepower. Malakas pa rin. Kanina nga tinesting ko yung top speed dito mga papa Umabot siya ng 70 kilometers per hour. Hindi ko lang nabidyoan. Pero kaya, sa bigat namin, tapos may angkas pa ako. Malakas na yun. Then manual transmission pala ito mga papa. Tulad ng ginagamit natin sa Bajaj Maxima Z. Ito, papakita ko sa inyo. Yan, yung nasa kamay ko. Bali, nandito ba rin yung cambio niya. Then yung nasa kanan ko naman, andito yung silinyador. Then yung nasa pa ako, andito naman yung foot brake. Then parehas din ng Bajaj Maxima Z mga papa yung panel nito. At syempre hindi mawawala sa mga camping adventure natin na si Holy Land Wireless Mic. Ang gamit pala nating mic ngayon sa ating pagbablog mga papa ay itong Holy Land Dark A1. Napaka-solid pa rin, no? Actually, pangalawang gamit na natin dito kay Holy Land Dark A1. Napaka-quality talaga. Sa murang mahalaga mga papa, meron na kayong ganitong wireless microphone. Kaya ilalagay ko yung presyo kung magkano. Tsaka ilalagay ko na rin sa comment section yung link. Napaka-solid, napaka-mura. Yes, sir. Mura niya, tapos may receiver tsaka transmitter na. At pagdating nga natin ng Paete Laguna ay may di tayo naasahan na pangyayari. Pagdating namin sa lugar na ito ay hindi namin alam na sa hanggang ngayon ay ganito pa rin pala kataas ang baha dito. Masyado na rin pala kami malayo para bumalik at mag-iba ng ruta. Kaya wala kaming ibang choice kundi suungin ang baha na gahita. Isa lang natatandaan kong diskarte sa mga senaryo na tulad na to. Wag na wag mong ibabalik ang silinyador once na pinihit mo na ito. Pero ang isang nagpahirap lang sa amin dito ay yung malalaking sasakyan na nakakasalubong namin dito. At dahil nga sobrang quality ni Bajaj, tuloy ang ating biyahe na para bang walang nangyari. Nang makalagpas nga tayo sa lugar na yon, ay nagpatuloy na agad tayo sa ating biyahe. Nice. 'Di ba? Para maganda magpalipad dito. Yes, sir. Para maganda magpalipad dito. Yes, sir. 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 Yes,
So, palipad dito, parang sipag si Mama Roy, ah. Sakay na sa tuktok para na paglakbay kahit saan dalhin, basta't kasama ang vibes. Bundok man o tabing dagat, walang makakahadlang. Freedom sa biyahe, camping life ang daan. Lights on the road, stars sa itaas. Lahat ng worries, iiwan na sa past. Journey natin, walang ending. Tuktok travel, always trending. Tuktok the camping, let's go ride. Open skies, by the fire tonight. Memories we're making feel so right. Travel free, living wild sa tuktok life, but Akala ko dagat na yun, di pa pala. So, dire-diretso lang tayo dito, sabi ni Google Map. So, meron lang tayong 37 kilometers o higit kumulang 1 oras para makarating sa ating destinasyon. Sarap mga papa. Solo ride na naman tayo kasama si Mama Roy at si Ate Ray. No limit na naman to. Doon tayo magre-relax. Ayoko na nasa bahay lang eh. Huwag natin namnamin yung sakit natin. Nakakalungkot lang. Ang dami ng bawal kay Papa Ray. How sad. Isda gulay na lang. Pero tingin ko kaya natin habulin ng ano yan. Mga 6 months. Siguro balik na tayo sa dati. Basta focus lang sa goal. May mga nagsabi sa akin, pagkatapos daw nila gawin to, nasanay na sila. Mas masarap daw yung ganong healthy living life. Nababasa ko sa mga nagko-comment sa akin. Mga hindi ko kilala eh. Nakakatawa lang mga papa. Yung post ko na yan, hindi ko ni-expect na magte-trending. Huling kita namin 1.4 million views na. Yan yung picture na yan. Pakita ko sa inyo. Marami siguro nakarelate. Maraming katulad ko. Or maraming kakilala nila na natatakot na nagbibigay warning sa iba. Okay lang naman sa akin makita nila ganyan itsura ko. Nakatulong tayo. At least natakot sila, di ba? Mababago pa nila yung lifestyle nila. Para hindi na sila matulad sa akin. Ang akala pa nga ng iba, nagda-dialysis na ako eh. Pero Yung iba glutadrip. Oo, yung iba naman sabi, nagpapagluta-grip lang daw ako. Pero totoo mga papa, Nagpapalaboratory sinugod lang. tayo sa Medical City. Nag-ER kami ni Mama Ray. Emergency room kami ni Mama Ray nun. Kasi 3 days na talaga. Sige na nga, kwento ko na nga ngayon. Total naman, wala tayong mapag-usapan dito sa daan. Bali, 3 days na kasi nararamdaman ko na yon. Namamanhid yung mukha ko, leg ko, braso ko, paa ko. So ikaw ba naman, nakaramdam ka ng ganon, di ba? Nakaramdam ka nun na pamamanhid ng kalahati ng katawan mo. Unang araw, hindi ko pinansin, gawa nga ng akala ko mawawala din. Pangalawang araw, nagsisearch na ako, pinapakita ko na kay Mama Ray. Sabi ko, baka stroke na to. So, baka sakali pa kami mawawala sa 3rd day, kasi gano'n naman yung bata, di ba? Pag sinisilip nyo kung ano na yung kalagayan, pag nilalagdag, nakawala. Sa pangatlong araw, lumala, talaga naman hit na. Kaya nagpapasalamat ako kay Mama Ray na siya na yung nagpresenta. Nasabi niya, kahit gabi na diretso na tayo sa ER, emergency room. So buti may malapit sa aming hospital. Yun nga yung Medical City. Bali ang ginawa pala sa akin doon, chinek up muna, laboratory, chinek lahat, sugar ko, blood ko. Isang dami tayo dahil ginawa sa akin eh. In short, nagpa-laboratory ka. Then sinabi ko kay Doc kung ano yung mga nararamdaman ko. Pero napapansin ko si Doc habang kinakausap ko, pinagmamasdan niya yung mukha ko tsaka yung pananalita ko eh. Alam ko, check niya na kung paano ako magsalita. Then may mga physical na pinagawa sa akin si Doc. Pumasa naman tayo doon sa physical na pinagawa niya sa akin. Kaya sabi niya, safe ka sa stroke, hindi stroke yan. Yung sinabi niya ang ganun, mga papa, grabe, tuwa ako. Alam mo yung tuwa ko na, salamat Lord, hindi ko mararanasan yung nasa isip ko tsaka yung sinerch ko. Kasi hindi sinerch ko stroke talaga eh. Kung hindi stroke, mild stroke eh. So alam nyo kung ano yung resulta mga papa. Ako hindi ako nahihiyang sabihin kasi gusto ko rin maging aware kayo eh. Pinasok naman natin itong mundo ng social media, so open na ako sa ganyan, hindi na ako nahihiya. Para maging aware lang din kayo. Ako pala yung taong ano mga papa, ako yung taong salat sa bisyo. Ano yung salat sa bisyo? Malakas mag-inom, malakas mag-yosi, malakas magpuyat. At higit sa lahat, hindi natatakot kahit pagod naliligo. Araw-araw yan, ayan ang routine ko. So yun, siguro, sumobra hina na ng katawan natin, tinamaan na tayo ng Bell's palsy. Alam niyo yung sakit ni ano?
Yung naging sakit ni Justin Bieber tsaka ni Boss King, yun yung tumama sa atin. Pero ang swerte ko mga papa, dahil may mga stage yung Bell's palsy, ay papakita ko sa inyo sa papel yan. Nasa 0 pa lang tayo. So wala tayo sa mind, wala tayo sa number 1, wala tayo sa 2, or hanggang 10, wala tayo, swerte pa tayo. Buti na agapan agad talaga. So nasa stage pa lang tayo ng 0 yan. Bumaba lang yung konting-konti ng bahagi ng mukha natin. Pero sabi ni Doc, mahahabol daw yan, ano lang. Ayun nga, sabi niya, therapy, fitness, exercise, then sa pagkain. Iwasan na natin yung mga bawal. Iwasan na rin natin yung mga yosi, alak, bisyo, puyat, healthy lifestyle na gagawin natin. Yun na, dapat ikakwento ko to sa campsite na eh. So yun lang mga papa, sana na-aware kayo sa nangyari sa akin. Gusto ko, wag na kayo matulad sa akin. Huli na ako nagsisi. Hindi tayo pabata, patanda tayo lahat. Sakto-sakto pa nangyari sa akin to, 2 days before ng birthday ko. Kapon birthday ko, sinugod ako sa ospital, di ako nagkakamali, Thursday. Wednesday. So, magandang ano na yan, magandang pa-birthday na sa akin ni Lord na kinalabit niya tayo. Ibig sabihin, mahal pa tayo ni Lord. Ibig sabihin, mahal na mahal pala talaga tayo ni Lord lahat. So, nangyari sa akin, andito ako para sabihin naman sa inyo. Diba? So, yun lang siguro mga baba. Sana may napulot kayong, di naman aral to eh. May napulot din dapat gawin sa buhay nyo. Sayang, masarap mabuhay. Sarap na ginagawa natin, nature, oh. Enjoy nyo lang yung life, mga papa. Makalipas sa 6 na oras na So, biyahe yun. natin. Meron tayong titigilan dito mga papa. Apo. Sa ano nga yan, mami? Arhaven po. Arhaven. Arhaven. Environment. Magkano po? 30 po per head. 30 sa bata? Saan sa bata? Pitong taon po po mga sir. Ito, sakto. Balik dalawa. Opo. Yan. Bali pagpasok nyo dito mga papa, meron kayong babayarang environmental fee. 30 pesos per head. Malapit na dito yan, kuya? Mga 14 to 13 minutes po. Ah, okay. Sige po. 3 kilometers. Ah, sige po. Thank you. Harap program po na. Ah, sige po. Thank you. Ah, rough road pa yung daan? Ah, okay. So, yung mga baba, pagkatapos pala ng rough road, then, ayos na kalsada, rough road ulit. So, okay lang yun, na may environmental tip. Siguro, pinapagawa nila yung kalsada rito. Kaya meron gano'n sinisingil. Saka para dito naman yun eh. Kaya okay lang. Dami pa palang beach dito sa loob, no? Ang napupuntahan pa lang kasi namin ni Mama Ray dito is 2 pa lang. Pero pagpasok mo dito sa loob, napakarami pang beach. Dahil pang beach resort. Tulad dito, Serenity Cove. At asahan nyo na nga mga mama at papa, may konting challenge ang daan dito. Kapag lagpas nyo doon sa may sementadong daan, ito na. Ang nakalagay dito ay 9 na kilometro ang rough road. Medyo challenging nga ang daan dito. Mabuti na lang at hindi umulan. Yan. Maliwa na tayo dito. Akala ko didiretso pa tayo doon. Sobrang tarik na nun. Oh, tayo naman. Bug! 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 Solid! Ayos yun. Biniisik ni Bajaj RE. Ang iniisip ko na lang yung pabalik, yung binabaan natin kanina matarik sa rough road. Pero kaya ni Bajaj yan, syempre. Huwag muna natin isipin yung pabalik, di pa nga tayo nakakarating eh. So yung pagpasok nyo rito mga papa, may mga bahayan pa dito sa beach. Lobo, Batangas. Yan. Ang dahil pang bahayan dito. Oh, ito matarik din. Si daddy nag-i-enjoy. Nare-relax yung isip ko. Kaya gusto ko mag-gente. Nakaka-relax ng isip. Yung pala rito mga papa, ano na. Sunod-sunod na yung campsite. Ang dami na natin nadaanan na campsite dito. Ah, saan? Ito. Kasaliwalas. Di ba? Mukhang konti lang mga campers ngayon mga papa.
Casa Aliwalas. Alam ko galing na rito si Kuya John Pax eh. Oo, si John Pax galing na rito. Naalala ko na. Galing si Kuya John Pax dito. Nakita ko to sa vlog niya. Ayan, dito. Galing siya dyan. Ayan, Lucky 5M next. At wala nga akong kamalay-malay Lucky na lumagpas na 5M. pala kami. Ayun ba yun? Casa Aliwalas? Nakatabi na. Ang katabi na. Lucky 5M. Lumagpas daw tayo, sabi ni Mama Ray. Tingnan nga natin. Lumagpas pa, no? Diyan siya pumesto, ang alam ko eh. Malapit dito sa rampa na to. So yan, nandito na tayo mga papa sa R Haven. Umaga pa lang, gising na ang puso. Makinay kong manday, ala ang pangarap ko. Helmet sa ulo, pag sa likod. Tara na't sumabay, kalikas ay tawag na bro. Kasadang liko-liko, hangin sa mukha. Kasama si tropa, walang kapantay na saya. Motocamping, buhay na malaya. Apoy sa gabi, kwentuhan sa tabi ng apoy, yeah. Mundo, manutaping dagat. Adventure natin di matutumbasan. Motocamping, ito ang trip ng tunay. So yung mga papa, nandito na tayo sa R Haven. So meron palang dalawang campers na nandito. Parehas pang naka-rig. So No? siguro dito na lang tayo pumesto sa gitna. Liga naman yung... Kaso hindi lang namin alam ni Mama Ray kung sino kakausapin namin dito. Feeling ko doon. Oh, dito nga galing si Kuya John Pax, Mami. Sure na ako. Dito galing si Kuya John Pax. FYI lang mga papa, iisa lang pala ang nag-aasikaso ng Lucky 5M at R Haven. So yung mga papa, ang gagawin na lang muna namin dito ni Mama Ray, isi-set up na lang muna natin yung dala nating Montana Tunnel Tent. So si Tunnel Tent pa rin yung dala natin dito sa R Haven. So tara mga papa, set up muna tayo ng ating camping tent. Hindi ko na pala ipapakita kung paano i-set up ang tunnel tent na ito dahil meron na nga tayong ginawang tutorial sa nakaraang video natin. Pero sa mga may nais at gustong mapanood ang pag-set up nito, nasa previous video nga lang ang video nito. Napakabilis talaga yung setup nito mga papa. Yan o. Nice na agad. Right. So yung mga papa, katatapos lang natin mag-setup. Inaayos na lang ni Mama Ray itong mga ayos nito. Ito, naiwan namin yung isang lamesa namin. Bali, dalawa dapat yun. So hindi pa masyadong ayos lahat. Gawa nga ng medyo late na rin tayo dumating. Time check. Anong oras na nak? 5:37 na kami natapos mag-setup dito sa R Haven. So yun, bili muna tayo ng tubig tsaka yelo. Yung tubig pang sayang namin. Bili muna tayo sa kabila, doon sa Lucky 5. Ayan na siya. Buti hindi ko nilakapit si Tuktok dito. Malambot pala dito. Sobrang lambot pala ng ano rito. Ngayon, pupunta na sana ako doon sa kabila. Bumaon ako. Bilihan ng mga kailangan nyo rito. Dito daw sa kabila, sa may Lucky 5M. Ayan. May tindahan dito. Bili muna tayo. Ito pala yung bilihan dito mga papa. At bago nga sumapit ang dilim, may mga nakakatuwang pangyayari nga dito. Mga papa, nakakatawa oh. Ang daming bangka, akala mo merong pagoda sa ano, sa dagat. Ang ilaw nila oh. Pakita ko sa inyo. Yun. Ang dami nila, nagkakarera. Yan, ang dami nila. Nandun pa sa dulo. Ang dami. Naglalatag siguro ng ano, lambat. Oh. Nailawan nila yung buong karagatan, no? Doon, ang dami pa yun. Doon.
Daming bangka, oh. Boom, ayan, paikot-ikot sila, oh. Naglalatag nga ng ano. Naglalatag ng lambat to. Panghuli na isda. At mapapaisip ka na nga lang kung gaano kayaman ang lugar na ito sa laman dagat. Ina-ambush nila yan, mga papa. Mga isda. Napakaswerte nga ng mga taga rito dahil hindi na kailangan pumalaot para manghuli na isda dahil sa tabing dalampasigan lang ay makukuha na nila ang kanilang pangangailangan. So yung mga papa, nagsahing na ako doon kanina. Yung pinagsahingan namin ni Mama Ray, medyo maliit lang. Gawa nga lang, hindi na ako masyado nagkakanin. At si Mama Ray din naman, hindi nagkakanin. Si Saika na lang din naman. Bali, nag-prepare na kami dito ng aming dinner. Ang dinner namin ngayon ay sinigang na hipon. Nag-adjust sila sa akin para sa akin. Hindi tayo magpa-park ngayon. Pero konti lang kakainin ko ang hipon. Puro gulay ang ilalagay, kakainin natin. So, intindihin nyo na lang yung kalagayan namin ngayon dito. Gawa nga lang, hindi pa kami masyado nakapag-setup. Yan, kalat-kalat pa. Kasi medyo late na eh. Kaya inuna muna namin handa ng aming hapunan. Kahit hindi pa masyadong ayos itong lamesa namin. Pero sa loob, okay na. Pero kailangan natin unahin ang pagkain bago ang aesthetic. Gawa nga ng masyadong late na. So tayo natapos mag-setup, 5:30. Yung mga bangkero ngayon dito, akala mo nakikipaghagaran sa mga isda. Ayan, ngayon lang ako nakakita ng ganyang diskarte na panguhuli ng isda. Dami nila lang bangka, parang nasa 30 sila. Na-ambush sila yung isda. Ang maganda pa dito, malapit lang dito sa dalampasigan. Nanguhuli sila ng isda, nilalambat nila. Tulong-tulong sila, 30 siguro yun, 30 mga bangka. Ayan, hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila sa likod ko. Yan, naririnig nyo siguro yung tunog ng makina. Dami palang isda rito, ibig sabihin kasi nakita ko yung dagat dito, mga papa, may kalaliman. Doon pala sa mga pupunta dito, ingat lang pag may kasama kayong mga bata. May kalaliman ng tubig dito. Seashore nila parang gabewang agad eh. 50 meters yung malalim na. Ayun lang mga papa, medyo mabato dito sa spot na to. Yung pala mga papa, yung tuk-tuk, hindi na namin pinasok dito kasi ganun din naman eh. Babayaran mo yung parking, hindi naman pwede rito sa gilid. Kasi nga, malambot. Babaon lang. Ayun na nga, bumaon na nga rin sa pinagpestuhan namin, bandang mga bato na yun ha. Pati pa pag dito sa may buhangin. Sobrang malambot yung buhangin. Lulubog lang yung gulong. So yun, tapusin muna natin gumawa ng aming hapunan. Makalipas nga ang ilang minuto ay natapos na naming lutuin ang aming hapunan. So yun, mga papa, medyo late na tayo. Hindi pa nga kami nagsha-shower eh. Nakakauglayan namin na mag-shower muna bago kumain ngayon. Kain muna bago mag-shower. Kasi nga medyo late na. Late na sa amin yan, yung alas 7. Pray muna tayo, Ate Saika, okay lang? Okay, pray ka na, baby. Amen. Thank you, Lord Father God. Kain na. Kain na tayo, mga papa. Tinuturuan ni Mama Ray si Saika maghimay ng hipon. Pasensya na, mga papa, kung nanonood kayo ng gabi. Hindi namin yun sadyang kayo magutom. Bagay na bagay ulam natin. Sinigang na hipon. Beach side. Hindi ko alam kung bawal sa akin to eh. Bawal ba sa akin to? Sa high blood? Konti lang siguro, pwede na, no? Hindi sa luto. Pwede ba sa luto? Hop. Tuturuan niyo magnanay. Yung body niya. Sabaw pa. Natuto na rin si Mama Ray tsaka si Saika ng walang lasang ulam. Puro pang lang to, puro spices. Ano yung spices namin? Sibuyas, kamatis. Ano pa? Sibuyas, kamatis, kalamansi. Hindi rin ako gumamit ng narsinigang. Ang lasa niya, probinsya talaga. Walang pampalasa. All natural. Ang sarap. Grabe. Marunong ka na pala, Ate Ray eh. At expect nyo na agad, pag beach camping, may video okay. Sarap?
Happy siya, oh. Hipon. Nanggit ako kay Kedi, Sarap. At pagkatapos nga nating maghapunan, tamang muni-muni na dahil walang fellowship. So yun pala mga papa, no? Fresh na ulit tayo dahil nakapag-shower na tayo. Time check, 8:12 p.m. So nandito pa rin tayo sa Our Heaven. So yun, may natanggap lang tayo mensahe galing kay Ate Dalia Ayura. Siya pala yung anak ng caretaker sa Victory Peak. Nakakatuwa lang mga papa. Nakakataba ng puso. Alam mo yun, may papabasa ako sa inyo. Nakakatuwa. Yan. Yung sinasabi mo sa amin na magkakagas na ulit, ayan. Hindi nga po kami na kamali. Hindi ka nagkamali sa sinabi mo, yan ang dami. Yan ay nasa 15. Tapos mayroon pa sa taas na sabi nila ay 14 na ang sinasabi nila sa akin ay dahil sa inyo kaya sila nandito. Maraming salamat po, sir. Nakakataba ng puso, no? Yan. Buhay na ulit si Victory Peak. Napakarami na daw ulit nagka-camping. Tapos meron pa siyang mensahe. Alam mo sir, pagdating ngayon lang ito nangyari. Sabi ng guest, sana daw kumakain kami nang dumating sila para daw may hipon din. Oh, di ba? Solid na follower mo yun, sir. Sabi ko, dapat nagpabook muna sila para may hipon. So yun, congrats sa amin nila Papa Don Ramon tsaka na Red Trip. Success na naman tayo mga papa. May nabuhay tayong isang camping spot na nahimlay. Ito pala ang kagandahan sa pagkakamping. Yung mga hindi namin nagagawa sa bahay ay nagagawa namin dito. Race to 5 lang, race to 5 lang. Good morning mga papa. Time check, 6:34 a.m. Kanina pa tayo gising, 5:30 kaso umaambon. Kaya hindi pa tayo lumabas. Ngayon tumigil na kaya sinamantala natin lumabas ngayon dito sa Our Haven. Medyo makulimlim pa or talagang sadyang maaga pa. Ngayon, ngayong araw ko kayo igagala dito sa Our Haven, dito sa Lobo. Pero bago ang lahat, gagawin muna natin yung morning routine natin. May bago tayong morning routine ngayon sa mga campsite mga papa. Kailangan natin mag-exercise. Dahil yun ang sabi ng ating doktor. Kailangan natin mag-therapy. Kaya nga na medyo bumaba yung mukha ko. Pero ngayon okay na, mga papa, pantay na. Yun yung gagawin natin lifestyle ngayon. Exercise, good food, healthy food. So tara mga papa, simulan na natin to. Ang galing ang tsumempo ng panahon sa mga plano ko. Bigla naman umulan. Matapos nga natin gawin ang ating daily routine, ay agad kami naghanda ng aming almusal. Good morning mga papa at mama. Ngayong umaga is medyo na-late tayo ng gising kasi nga umuulan. Nagising kami ng umuulan so parang ang sarap lalong matulog kaya na-late na tayo. Yun, nagpe-prepare pa lang ako ng breakfast namin. Simple lang yung breakfast namin, bread, egg, ham, pipino, at syempre kailangan natin ng kape. Kaya,
Kaya magpe-prepare na rin tayo ng ating kape gamit itong Bialetti Mocha Pot. Yan. First time natin matatry itong Bialetti Mocha Pot. Kaya tara, samahan nyo kung magtimpla ng kape. Puro kain nga ang gagawin natin dito dahil hinanda namin agad ang aming tanghalian. So yun mga papabali, magpre-prepare na tayo ng ating dinner. Ang gagawin natin dinner ngayon ay pasta at inasal dahil gawa nga ng birthday ni Mama Ray. Happy birthday, Mami! Yan, mag-iihaw tayo dito, umuulan. Kaya dito na tayo nag-ihaw sa may awning natin, sa may front awning. So tara mga papasamahan kami mag-ihaw at mag-prepare ng aming lulutuin na handa ni Mama Ray. Pesto at chicken barbecue. Yan, let's go! Ganyan diskarte natin mga papa. Bilog nyo, tapos lagyan nyo ng butas. Susukan nyo ng kahit anong papel. Magbabaga na yan. Diretso na yan. Yan. So yun mga papa, bali nilipat natin tong ihawan. Gawa nga nang naaanuhan yung tent. Nilipat natin dito sa malapit na kubo. Ito na ihawin natin ng inasal. Favorite ni Saika to eh. Yan. May baga na rin siya. Habang nagpe-prepare ako dito ng aming lunch para sa birthday ng Mama Ray ni Ate Ray. Ayan si Ate Ray. Busy siya. Diba? Kahit tumuulan, pinapayagan ko na siyang maligo. Gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin, di ba, Mami? Tingnan mo yun. Tignan natin. Ay, kagpakita. Oo. Pakita daw natin kahit tumuulan. Ano yan, baby? Ha? Gift mo kay Mama Ray? Ano ba yan? Ah, happy birthday, Mami. Mami, happy birthday daw. Ang sweet ng baby ko ngayon sa mami niya. May pa ganun pa. Happy birthday, Mami. So yun mga papa, halos tapos na itong niluluto nating inasal. Ayan o. Ayan. So ang next naman natin ay itong pesto pasta natin. Pero bago natin ituloy ito, samahan muna natin maligo si Linggit. Gusto mo na maligo? Yes, let's go. Andito na yung magnanay. Ayun. Naligo na. Medyo may kataasan lang yung tubig dito mga papa. I mean, may kataasan yung seashore. Ito, mula dito sa kinakatayuan ko, bababa pa tayo dito. Tsaka yung dagat niya eh mabato. Bato lang dito. So, Saika. Saika, let's go!
Mama at Papa, nakapag-prepare na kami ng lunch namin at the same time yung handa namin para sa birthday namin, dalawa ni Papa Ray. Nag-prepare lang kami ng tuna pesto pasta tsaka chicken barbecue para sa Yes. ating simpleng celebration. Dito sa campsite. Oo. Kasama si Ate Ray. Yes. Thank you pala sa lahat ng bumati sa amin. Dalawa ni Papa Ray. Actually, birthday ni Papa Ray noong December 5. Ako ngayon, December December 7. So, Maraming salamat sa inyo lahat. Isang celebration na lang. Ito yung napili namin mag-camping. Yes. Lahat ng bumate, lahat ng nag-birthday wish. Thank you po. Maraming salamat sa inyo mula sa kay Papa Ray, sa akin, at kay Ate Ray. Yay! Ngayon, pray muna tayo bago Yes. tayo kumain. Salamat muna tayo sa lahat. Lord, maraming salamat po sa blessings sa pinapaloob niyo sa amin. Thank you, Lord, sa isang magandang taon na nadagdag sa amin ni Papa Ray. Naway, Lord, i-bless niyo pa po kami. Mas marami pa pong opportunity ang dumating sa amin. Naway, Lord, wag po kayong magsawang gabayan kami, ang aming buong pamilya. Naway, Lord, mas maganda pa po ang taon na ito. Lord, nagpapasalamat po ako sa lahat, sa paggabay nyo, sa mga blessings, at sa mga taong nagbigay sa amin ng inspirasyon. Lord, sana wag po kayong magsawang gabayan kami, i-bless kami, at sana mas marami pa pong taon ang dumating sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Lord, Father God, Mother, and Universe. Share ko lang mga papa. Dati yung ganito. Yan, yung mga balat ng inihaw, likod, ganito matitira sa akin yan. Dati inuubos ko yan, simot sarap, taba ng baboy, taba ng kung ano, Mama Ray. Lakas ko kumain dati ng pasaway ganyan, ka. no? Pasaway ka naman talaga. Pero ngayon may nararamdaman na tayo. Pipilitin natin hindi nakainin kahit natitempt tayo. Para sa ikagaganhawa ng ating katawan. Lahat ng kinagisnan natin noon, tabak, sipata, lechong kawali, araw-araw, ganyan, mamantikang pagkain, iiwasan na natin. Medyo mahirap, pero kakayanan siyempre para sa ating kabubuti. So yung mga papa, tatapos na natin mag-lunch. So iikot kami ni Mama Ray dito, punta tayo doon sa may dulo, yung may malaking bato na yan. Ano yan? Doon tayo nakaka-camp sa malapit sa may kubo na yun, may puno na mga buko. Mami, ano yung pupuntahan natin na yan? Ano yung lugar na yan? Yung bundok na yan? Yung sikat na rock formation dito sa Lobo is yung Magundi Point. Yan. Magundi Point. Magundi Okay. Point. Pero hindi siya pwedeng puntahan ngayon. Bakit? Pinagbabawal nila. Ha? So ngayon, makikita nyo lang na malayo. Pero lalapit lang tayo konti. Yung Our Heaven pala mga papa, yan. Halos kadikit Katabi nitong ni Lucky 5. Lucky 5M. Oh, Dati daw talaga, ginagamit ni Lucky 5M yan. Ngayon, nung nagkaroon ng interest or idea yung kapatid, ginawa na rin na sarili nilang campsite. Magkapatid yung may-ari ng Oo. Lucky 5M tsaka Our Haven. Tapos pagtapos ng Lucky 5M, mga papa, ito naman ang sumunod, La Francia Beach Resort. Yan. Ayan, mga papa, kung makikita nyo. Napakarami pa naka-pitch dito. Ito ang punong-punong campsite na, mami. Siya marami, oh. Mukhang okay dito, mukhang kilala siya dito. Maraming campsite dito sa Lobo. Oo. Sikat siya talaga Ito, sa... angas ng pagkaka-ano nitong rig na to, nasa ibabaw talaga, oh. Puno, ayan, oh. Teka, Iha. Ito pala, ano, mga papa, yung punong-puno, Unica Iha. Ito pala yun. Mas malaki pala siya. Oo. Kumabas. Hindi, ito. Simula dito hanggang dito. Ba't yung kabila? Ayun, no, may ano, no, may harang na. Ayos. Ganyan pala kalaki dito. Ito, hindi ko alam kung anong campsite na to eh. Pero nasa tapat siya ni San Francisco. Yan si San Francisco. Dito San si Don. Francisco Beach Resort. Dito si Don camping. Dito ba okay, oo. Yung Yung marami logo- nagbigay sa kanya ng ulam. Tsaka yung nawalan siya ng Ilaw? ilaw. Sa pangalawang gabi nga natin dito, ay simpleng hapunan muna ang gagawin natin dito. So, ayan na yung ating tinola mga papa. Kaya ang sahog niya ay
Sayote lang. Ay, nag-moist. Pagkatapos nga namin maghapunan, ay may nice kami ipakita at i-share sa inyo kung ano ang ginagamit namin rechargeable tripod pan. Ito ang bagong cool heads ni Auto Project. Si Auto Project Cool Head Pan ay may battery capacity na 10,000 mAh. Ang kagandahan pa dito ay dalawa ang kasama nitong baterya at tumatagal lang naman ito ng 3 hanggang 11 oras with oscillation. At kung hindi naman ganun kalakasan ay kayang-kaya pang umabot nito ng 24 oras. May kasama na rin pala itong remote control kaya iwas hassle. At na-adjust niya ang taas nito hanggang 5 feet at sinisigurado kong hindi ka mabibitin dahil sobrang lakas ng tripod pan ni Auto Project. At habang nagpapaantok nga kami dito, mukhang mararanasan natin ng tribunada dito sa Batangas. Alam niyo ba mga papa, may tribunada rin dito. Ayan o. Walang ulan pero malakas yung hangin. Dito rin inabot si Kuya John Pax. Ayan, binaba na namin tong harapan ng tunnel tent. Lumalakas yung hangin. Ayan o, pinapalo rin si sir. Ayan mga papa, pinapalo ng hangin. Binaba na rin ni sir yung kanya. Binanganan na namin ng mga bato-bato. Yan. Ayan o, pinapalo na si tunnel. Oh, ayun, nakita niyo yung taas. Sobrang dala ko na sa mga ganitong pangyayari. Kaya tayo para makasigurado ay inilagay ko na lahat ng mga guideline papa, dito. tinangay pa yan. Napakarami na namin nilagay na guideline. Safe na siguro yan. Ayan, lumalakas pa rin yung hangin eh. Ganito pala itsura ng Montana Tunnel Tent mga papa pag saradong-sarado. Yan. Dahil ang lakas ng hangin sa labas, sinarado daw muna natin lahat. So pwede natin siyang silipin kaso sinara ni mama rito nga ng screen eh. Ito yung nabubuksan dapat eh. Kaso dyan yung mga gamit sa baba. Ito na lang bukas yung gilid. Ito yung magsisilbing pintuan natin yung gabi. Nagre-ready na rin sila. Sabi nung caretaker, uulan daw yan basta ganyan kalakas ang hangin. Ready na tayo. At lumipas nga ang magdamag namin ng payapa at ligtas. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. So yung mga papalos 9 na umaga, nagpapack up na tayo para maaga tayo makauwi dahil birthday din ng mami ni Mama Reno. So mga 8 oras ang ating biyahe kaya kailangan natin umalis na maaga. So yun mga mama, hanggang dito na lang tong adventure natin sa Lobo, Batangas. Kita-kits tayo ulit sa mga susunod naming tuk-tuk adventure.